Gene Trip ni Negro sa YouTube at Facebook. Nandito tayo ngayon sa may Revolt Garage. Yan, nasa likod ko sa may Imprint Customs, sa may Antipolo, kasi magpapakabit tayo ng TS Motec dashcam sa ating CF Moto 450 MT. So yung dashcam na yan, for safety ko rin yan, para ma-record natin lahat ng nangyayari sa ride natin. And meron din kasi siyang mirror. So yung maps ko, yung ibang apps ko sa phone, pwede ko rin gamitin habang nagra-ride ako. So makikita ko na siya mismo. Yung phone ko nakatago na sa akin, may sarili siyang display. So TS Motec, Revolt Garage, Boss Gian, Imprint Customs, maraming salamat. Ito, tingnan nyo kung ano yung TS Motec. Let's go! So TS Motec dashcam guys, so hindi lang siya dashcam, meron siyang smartphone mirroring, meron din siyang TPMS. So kumbaga 3-in-1 yung binili nyo pag binili itong package na to. So aside from the dashcam itself na kumukuha talaga ng front and rear nyo na footage habang nagra-ride, is meron siyang add-on na screen mirroring. So ito naman para sa mga gusto na ayoko nakalagay yung cellphone ko sa motor eh. Gusto ko, nakikita ko lang kung ano yung pwede kong kontrolin, like maps, Spotify or music, or kung ano pang kailangan ninyo, or yung calls na dumadating. Pero gusto ko kasi for safety, gusto ko nasa bulsa ko or nasa bag ko pa rin yung phone ko. So screen mirroring yung kailangan ninyo, kasi hindi siya basta-basta makukuha yung phone ninyo kung nasa handlebar nyo siya. So for TPMS naman, para naman to dun sa mga, syempre yung gulong natin, dalawa lang ang kumakapit para sa motorsiklo. So once may malambot dyan, medyo delikado na para sa safety talaga ng isang rider. So ang TPMS, makikita mo kung bumababa na ba yung tire pressure mo or masyado bang mataas. So depende sa kakailanganan mo. Every time maglo-low pressure siya, magwa-warning siya dito sa monitor mo. Kaya makikita mo kagad kung nagde-deflate ba yung gulong mo sa harap or sa likod. So specific yung warning niya kung front tire ba yung lumalambot or rear tire yung lumalambot. So these are just added features para sa mga motor natin. At the same time, hindi na tayo lagi-laging nag-aalala kung malambot ba yung gulong ko, masyado bang matigas yung gulong ko, dahil may TPMS sensor na rin siya. So this TS Motec has a 5-inch na monitor sa harap ng motor natin na po pwede naming i-mount. Tapos yung cameras niya are Full HD 1080p na display. Tapos at the same time, yung device natin is equipped with GPS para ma-capture kung ano yung speed natin, yung position, and the altitude natin. So yun, basically ito yung kabuuan ng TS Motec. So para sa mga gusto pang magtanong or mag-inquire, visit lang kayo dito sa Revolt Garage sa Antipolo. Meron kami mga pwede pakita sa inyo. Siya ang chief mechanic dito sa may Revolt Garage, sa may Imprint Customs Antipolo. So i-explain lang niya na mabilis kung paano niya in-install itong TS Motec dashcam sa ating CF Moto 450 MT. Madali naman yung kabit ng TS Motec. Ang talagang installation niya dapat, kung susundin natin sa manual, real time siya lagi naka-on. So ginagawa ko, naglalagay ako ng relay para hindi naman lagi naka-on, para hindi rin masira yung battery o maproteksyonan yung battery. So may nalagay tayong relay? Yes, ayan, may relay tayo. Para gagana lang yung mismong camera pag kainon mo lang yung susi. Okay. So sa mga gantong motor, ang mahirap lang naman lagi magpagapang ng mga wire para hindi nakalantad masyado yung wire. So dito natin pinadaan ng wire sa gilid kung saan din dumaan yung harness ng mismong motor. So actually kaya first yung nga napansin ko eh, walang nakalabas na wire. Wala ka ring tinapyas na wire, ano? Nagtap lang tayo sa battery mismo. Tapos meron ako isang inipit lang na wire para sa accessories. Okay. Pero yun, ang ano lang nun, ang kinokontrol lang nun yung relay. Itong relay? Oo, kumbaga ang magiging switch na nung ating camera ay yung relay. So once na nagkaroon ng trigger ang relay, tsaka na lang mag-on yung camera natin. So saan natin kinabit ang front cam? Ayun, ang front cam dito natin nilagay pinaka... Sa front, syempre. Oo, kumbaga yung posisyon niya, ito yung magandang posisyon. Pero masabi lang natin sa kanila, depende sa motor nila. Yun, depende sa motor. Rin kung saan nila gustong ilagay. Depende. Okay. So ako kasi ito talaga napili ko, parang best for me. So ito ang front cam, wala kayong wire na makikita nakalabas, kita nyo naman. At yung likod, napakadali. Actually wala pang isang oras ginawa to. Ito yung sa likod. O yun o, ito yung sa likod. So magagalaw-galaw ko siya. Pwedeng mong galaw-galaw, may kasama na pagdamit naman kasi yung ano, yung Allen screw. Sa luluwagan ko siya, may Allen. Pwede mo ng konti, kung nahirapan kang igalaw.
So ganun lang siya kasimple, Kuya Ferds. Yes, ganun lang. Nag-tap tayo sa battery, Yes. naglagay tayo ng relay, Relay para sa trigger. tinago natin yung wire papunta sa front Sa cam, monitor, oh. papunta sa rear cam, at nilabas natin yung monitor. Yes. Ganun kasimple. Ganun. Napakagaling, napakagaling. Thank you, Kuya Ferds. Thank you. One press dito. Ito naman yung front camera niya. So one press ulit. Ito sabay siya na makikita mo yung front and rear pero majority rear. Ito naman majority front tapos maliit naman yung sa rear. Makikita yung rear para parang may rear view mirror na siya. Hindi na kailangan lumingon. So isang tingin na lang. Ako naman mas gusto ko pa rin na front facing kasi personal preference ko naman yun. So while riding, kumbaga nakikita mo pa rin yung dinadaanan. Sa dashcam na to papunta sa cellphone mo. Okay? So hindi mo na kailangan alisin yung memory card para makuha yung footages niya. Tumaas yung framing natin nito pagka naging 1440. So again, every customer preference naman niya. So yung loop recording natin, pwedeng nakaset ng 1 minute, pwedeng nakaset ng every 5 minutes yung cutting natin ng video. So ito naman yung sa sensor, so pwede mong ilagay sa high para ma-detect na kagad kung may impact na nangyari. Tapos of course yung watermark pwede mo siyang i-on off. Sa baba kasi nung footage, nandun yung date, time, yung GPS coordinates mo, tapos yung speed mo, makikita rin siya. Tapos recording settings, I think meron din to ng voice recording. Tapos ito kung naka-mirror yung camera, so in-off natin siya. Tapos ito kung gusto mo nakikita yung GPS speed mo doon sa recording. Tapos ito naman yung GPS position kung saan ka naandoon. So yun, makita nyo may nag-prompt, mamaya pupuntahan natin siya. Ngayon naman, ito din yung GPS altitude. So, para sa mga adventure riders, Yes, sir. madalas yung pinupuntahan nyo, wala na sa mapa eh, di ba? Oo, boss. Wala above sea level. Tapos, ito na pala yung lugar ko na napuntahan, di ba? So, ito naman yung interface natin for, ito yung prompt na sinasabi ko sa inyo. Tire pressure is low. So, puntahan natin yung next na pwede nating maging function nito. So, dito muna tayo sa panel. So, dito makikita na rin kasi yung tire pressure nyo. So, may TPMS na rin siya. Makikita rin yung GPS speed. Tapos, ito may mini compass ka naman dyan na makikita. Ito naman yung altitude mo. So, madalas to, Jin, pagka nasa bundok na, pataas na ng pataas yung altitude mo na yan. Diba? So, yun. So, pwedeng ito yung main screen mo kung tumatakbo ka, pero yun nga, pinapakita din yung speed mo dito. Pero dito, ang main concern, lalo na kung nag-off-road, baka mamaya sumisingaw na pala yung hangin mo. Yes. Dito, makikita mo siya. Diba? So, instead of buying an additional TPMS na sensor and gauge, ito, kasama na siya dito. At the same time, sa Bluetooth, pwede siyang i-connect sa communicator mo. So, sa headsets mo. Okay? So, kung anong gamit mong headset, pwede mo siyang i-connect so that you can instruct while yung phone mo is connected to your communicator. Pwede kang mag-Siri o kaya Hey Google. Diba? So, yan. Next, of course, ito yung pag-replay natin ng mga footages na meron. So, again, you can adjust the setting. Gawin dito. So, at the same time, na-update yung version niya. Once merong bagong release, pwede kayong bumalik dito for free update ng software. Apple and Google CarPlay. So, para sa mga naghahanap, available siya dito sa Revolt Garage, dito sa Antipolo City. So, lalo na sa mga adventure bikes, naked bikes, scooters, or kung ano-ano pa, basta motor na gusto nyo kapitan ng dashcam, available siya. SRP talaga niya is 15,150, free installation, but now we're on sale ng 13,950. So, 13,950 na lang? Yes, 13,950. So, para sa mga magpapa-install, punta lang kayo dito sa shop namin sa Revolt Garage Antipolo, and meron pa kami mga units on hand dito na pwede namin kabit sa inyo. So, wala tong limitation. May mga nagpakabit na sa aming Vespa, Aerox, Max. So, hinahanapin namin siya ng way kung saan po pwedeng mailagay yung dash monitor ninyo
na hindi masyadong sagabal doon sa pagdadrive ninyo. Lalo sa ADV, Honda ADV, PCX yun, may mga magandang spots na pwede paglagyan. So, for your safety, and para doon sa mga gustong may Apple CarPlay o kaya Android Play, so ito yung dashcam na pwede para sa inyo. Thank you, boss.